Niyo ang Panginoon. Ngayon po ay kapistahan ng pagbibinyag ni Jesus. So, sino ang nagbinyag kay Jesus? Si Juan Bautista. No? So, bahagi ko. Sabi nga ng iba, si Jesus, tao lang yan kasi bininyagan niya ni Juan Bautista. Na wala yung kanyang kasalanan. Kung siya ay Diyos, ay dapat ay hindi siya nagpabinyag kasi hindi niya kailangan ang pagbibinyag ni Juan dahil siya ay Diyos. Marami yung dahilan kung bakit hinayaan ni Jesus na siya ay binyagan ni Juan. At isa po rito ay para ipahayag, hindi lamang sapagkat dito rin magsisimula yung kanyang tinatawag nating public ministry. Pero bahagi ng pagkilos na makita natin yung salitang narinig ng mga tao noong binyagan si Jesus. Hindi lamang po yung kalapati na bumaba kay Jesus, yung Espiritu Santo. Sapagkat alam naman natin kasama na niya ang Espiritu Santo. Siya at ang Ama ay iisa. Siya at ang Espiritu Santo ay iisa. So bahagi ho, kailan ipinapakita lamang sa atin. Kasi naalin na ito yung hinihintay na Mesiyas. Ito yung kaganapan ng ipinangako ng Diyos mula sa lumang tipan. Yung mananakop na magliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. At isa na rito, yung ibinahagi natin, ito ang pinakamamahal kong anak. Ito yung pinakamamahal kong anak. So bahagi na makita natin, yung salitang ito ang pinakamamahal kong anak. Sa lumang tipan, makikita po natin yung title na halimbawa ay sinugo ng Diyos, propeta ng Diyos. Mga leader na tagapagsalita ng Diyos, ang maaring ang kamay ng Diyos. Pero sa lumang tipan, wala kayong makita na binahagi yung salitang anak ng Diyos. At kahit na sa bagong tipan, ito lamang ay pinahayag kay Jesus. Ito ang pinakamamahal kong anak. Tanging si Jesus lamang ang may titulo bilang anak ng Diyos. So, pagkakataon na kung saan ay makita na, bagaman yung term na ginagamit din ko minsan yung anak ng tao. Yun din ay isang bahagi na marinig natin ng mga titulo. Pero never yung salitang anak ng Diyos. Kahit na po ang mga Israelita, pwede sabihin na ako ay bahagi ng bayan ng Diyos. But never bilang anak ng Diyos. Kaya yung pong titulo na yon na ipinamanhid at ibinahagi kay Jesus ay very intimate. Ito yung isa sa mga nagpapakilala na kung tawagin natin yung kaakibat na napakalapit sa Diyos. Kung tawagin nga po natin sa wikang banyaga ay very intimate. Na very personal. Bahagi na ipinamamanig sa atin. Sa kumikilala ito, higit sa lahat, kay Jesus bilang
isang Mesiyas, no? Bilang bahagi yun ng pagkilala na na kung tawagin na natin sa ikalawang persona ng pagka-Diyos, no? Na binibigyan natin ng higit na pagpapahalaga, no? Ama, Anak, at Espiritu Santo. So ito yung anak ng Diyos. Kaya nga ito'y bahagi ng ating pagkilos bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko kapag pinag-usapan natin yung tatlong persona ng pagka-Diyos. Pero yung hamon na nais natin maging bahagi ng ating pagninilay ay nawa makita natin na tayo rin gawa ng ating Panginoong Kristo ay naging mga ampon na anak ng Diyos. May nagsasabing anointed. No? Hindi ka na may ina-anoint kapag sinabi mong anak. No? Ang tawag sa tamang tawag ay alin? Ampon. Ano? Tayo yung mga ampon na anak ng Diyos. Ang tunay na anak ay walang iba kundi si Jesus. No? Tayo lamang ay mga ampon na anak ng Diyos. Bakit? Gawa ng ating pananalig kay Jesus. Makita natin sa nabanggit na pagkilos natin na dahil sa napakalapit ng ugnayan na ito ng Ama at ng Anak, ang anong sabi, ito ang pinakamamahal na kung anak na bubus kong kinalulugdan. No? So nawa, makita natin yung higit na at unang pagkakilala ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Na maunawaan natin tayo bilang kanyang mga anak ay minamahal ng Ama. Tayo ay mahal ng Diyos. Huwag natin kalimutan ang isang biyaya na ito na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po, kuminsan ang mga tao gumagawa ng kasama kasi akala nila walang nagmamahal sa kanila. Kasi naranasan nila yung sabi nga natin ay na sila ay nabuli, no? Hinabi, no? Binaliwala, inilagay lamang sa basurahan. No? Huwag natin kalimutan na sa gitna ng ating pagkilos kung saan man tayo naroon, na sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan, tayo ay mga minamahal na anak ng Diyos. Sana po huwag natin kalimutan yun. Kaya nga, kahit sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan, pwede niya tayong tanggapin sa gitna ng ating pagsisisi sa ating mga pagkukulang at mga kasalanan. At yun po nawa ang maging bahagi ng ating pag-inilay sa daigdig na ito. Ma-internalize natin, maramdaman natin sa ating sariling buhay at sa sarili natin pagkilos natin na kahit anong mangyari ay mahal tayo ng Diyos. Huwag natin kalimutan yun. Hindi sapagkat hindi na tayo niya papaluin kapag tayo nagkasala. Kaya nga kutunusin, kaya nga tayo kuminsan ay pinapagalitan ay bagay kasi bahagi yun ng kanyang pamamahal sa atin. Pero yun, napakahalaga mo yung kalinangan na katulad na Jesus, tayo ay mga minamahal ng ating Diyos.